Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamuti Ka TV. Yan guys, thank you so much sa support. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na sa YouTube channel ko. Ayan, salamat sa support. And yan, welcome sa Macau, sa mga, ayan, nandito na sa Macau. Sa mga mandirigma. Yan, shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. Yung mga nandito na. Yan. Galingan nyo guys, sipagan nyo, and sipag, tiyaga at dasal lang. Yan. Pag mayroon ka niyan sa tatlo na yan, 100% magkakatrabaho ka dito sa Macau. Yan. Itong video na to is para sa mga pupunta ng Macau. Ayan. Salamat guys sa support nyo. And kailangan nyo to, itong channel na to sa Kamuti Ka TV, kailangan nyo to para sa guide nyo dito sa Macau. Ayan, may mga agency tayong in-upload sa mga naghanap ng agency. May playlist tayo dyan guys. Sa mga maghanap ng tirahan is, ayan, na may playlist din ako na may guide dyan na nakalagay dyan na sa playlist ko na Macau Guide. And tingnan nyo lahat yung nakalagay dun sa playlist ko na Macau Guide. For tourist guide, maghanap ng trabaho. Tinignan dyan na lahat mga info na gusto nyo mahanap, malaman, sahod, magkano sahod, paano ba maghanap ng cost of living dito sa Macau. Ayan, nandyan lahat guys sa ano na yan, playlist na yan. Naka-ano na yan, nakahiwalay para may scammer yan, nandyan na yan para may idea ka. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe muna. Ayan, palike guys yung page ko sa FB, pwede nyo ko dyan i-message. And pag dito ay busy, re-replyan ko kayo guys, re-replyan. Ayan, pag may mga katanungan kayo dyan, pwede natin sagutin sa FB page ko. Ayan, salamat guys sa support. And ito na, sa mga pupunta ng Macau, i-prepare nyo sarili nyo. Ayan, prepare nyo na pumunta kayo dito sa Macau, wala kayong kasama ha. Isipin nyo yan ha, pumunta kayo ng Macau, wala kayong kasama. Dapat pag nag-apply kayo, wala din kayong kasama. Diba? Pero pag pumunta ka na Macau, may kasama. Siyempre, may kasama ka. Pero pag wala kang kasama, pumunta ka dito, magsulok ka. The best yan. Sipagan mo. May mga technique ako dyan. Paano mag-dropbox. Paano magpasa ng CV. Ano ba yung format ng resume. Andyan yan lahat guys. Sa ano ko. Diba? Nakalagay niyan dyan sa YouTube channel ko, playlist ko. And kaya nyo yan, kaya. Shoutout sa mga mandirigma dito. May mga na-encounter ako dyan, ang dami nyo. Magbawas kayo, huwag kayong dami. Delikado kayo nyan. Baka masundan kayo ng mga ano dito. Dapat magbawas kayo, magdalawang grupo kayo. Yung na-encounter ako dito kasi 5-7, hindi pwede yan. Pangit yan. Pangit yan ganun marami. Mga yan kasi mga naggrupo-grupo is mga may hinang loob yan eh. Hindi yan makaalis pag kulang. Diba? Dapat guys, araw-araw, pag mga pupunta ng Macau, araw-araw dapat alis kayo. Apply kayo. Huwag kayong tatamarin. Mag-online kayo. Pasok kayo dyan sa mga resto, pasa kayo ng CV. Pwede yan. Huwag kayong tatamarin kasi wala pa naman kayong ginagawa. Kaya nga nandito kayo para maghanap ng trabaho Diba? Kasi yung iba, bukas na ako alis. Huwag ka magsasayang ng araw. Bawas yan sa visa mo. Unang visa is 30 days. Kung mabawa, yung Sabado Linggo, hindi ka naalis yan kasi alam mo walang agency. May agency. Bukas, pasa pa rin kayo. Diba? Yung iba dyan nakakapasok sa Sabado Linggo kasi walang nag-a-apply. Akala nila wala din, agency sarado. Hindi bukas yung may agency. Diba? Especially may mga bayad dito. Guys, may nagtanong kasi sa akin na idol, ano daw yung may bayad? Ayan guys, may mga bayad yung ibang agency dito na iba. May mga bayad. Ano yan? Dati naman kasi libre yan. Mga Pilipino lang kasi nagpaumpisan yan kwento lang din sa akin na bago ako dito sa Macau na yung agency may katulong na Pilipino nagsuggest na magbabayad ka kaya boss
Kasi ang dami nagbibigay. Paano kung mga 10 yung nagbayad, nagpasa, tapos may bayad, hindi ang laki nakikitain mo sa maghapon. 'Di ba? Ang pangit ng nag-suggest na 'yun eh. Hindi niya inisip yung mga nag-a-apply na yan is naghanap ng trabaho is mga walang pera yan. Umaasa lang yan sa mga kamag-anak, pinsan, 'di ba? Kawawa naman yung hinihingan. Hanggang ngayon naggayahan ng ibang agency. 'Di ba? Wala. Sa totoo lang, to be honest, dito sa ibang bansa, yung kalaban mo dito is kapwa Pilipino mo. Lalo na sa trabaho, ay nako. Pilipino mismo yung magpapaano sa'yo eh. Magpapatanggal, magda-down sa'yo sa trabaho. Totoo yan. Bisa experience ko. Lalo na pag mga bisor, mga Pilipino, ay nako. Ititik advantage nila yan, yung power nila. Kaya, ang hirap. Mas maganda na mga inchik kasama mo. Walang Pilipino. Diba? Ang sarap kasama mga inchik. Di lang kayo magkaintindihan pero ang sarap. Diba? Example, yung inchik ka, inaway ka ngayon. Bukas okay na kayo. Pero pag Pilipino, yung inaway ka, wala na yan. Hanggang matapos sa kontrata mo, mag-away pa rin kayo. Inchik, wala. Kung ngayon nag-away kayo, bukas wala na yun. Ganun. Kaya mapupunta sa Macau, nagbabalak, panoorin nyo yung vlog ko. Then dapat may bala kayo. Naka-prepare na yung ano nyo dyan, mga araw-araw, budget ba, yung bala. Dapat i-ready yung sarili nyo na hindi lang banjing-banjing ka dito ha. Hindi lang banjing-banjing yung pupuntan mo dito sa Macau. Trabaho, hanapin mo. Hindi yung trabaho yung maghahanap sa'yo, ikaw yung maghahanap ng trabaho. Dapat handa ka, ihanda mo yung sarili mo. Dapat pagpunta mo ng Macau is makapal yung mukha mo, hindi ka mahihain. Diba? Kaya mo yung sarili mo na mag-isa. Yan ano mo sa sarili mo bago ka umalis ng Pilipinas o kung saan ka man, cross country ka. I-prepare mo yung sarili mo na hindi lang banjing-banjing yung pupuntan mo sa Macau. Diba? Ganun. Maghanap ka ng trabaho eh. Diba? Pero guys, pag nakahanap ka naman ng trabaho dito sa Macau, ang sarap. Ang sarap. Ang laki ng sahod dito sa Macau guys, malaki. Kung i-compare mo sa ibang country, mas malaki dito. Diba? Ang dami nag-Canada na bumalik ng Macau. Totoo. Mas malaki daw yung sahod dito sa Macau kaysa sa Canada. Oo, Canada lang, may PR doon. Yun lang kagandaan doon sa Canada. Saan pa ba yung mga nagpi-PR? Magiging residente ka nga doon, pero anin mong pagiging residente mo doon, hindi ka naman forever doon, di ba? Pilipinas ka nga, uwi at uwi ka pa rin. Tsaka malayo doon guys, ang layo ng mga lugar na yon. Unlike dito sa Macau is malapit lang. Pwede ka nga 2 days lang off mo, pwede ka umuwi pag nandiyan ka lang sa Pilipinas nakatira. Pwede ka umuwi ba? Nandiyan ka lang sa nakatira Taguig, pwede ka umuwi 2 days. 2 days off mo, pwede ka umuwi. Di ba? Ang lapit lang, 1 hour lang biyahe. Oh. Unlike sa mga ganung lugar is, ay nako. Ang layo ng lugar na yun doon. Ang laki pa ng pamasahe. Doon. Hindi mo madala doon basta-basta yung pamilya mo. Unlike dito sa Macau is, pwede mo dalhin. Invite mo. Pwede sila dito mag2 buwan. Yun ang kagandahan dito. Pwede sila 3 months. Diba? Mas maganda yung pamilya mo mismo yung pupunta dito sa Macau kaysa ikaw uwi. Ikaw pag umuwi dito, pinakamahabang bakasyon, 15 days, 10 days, 6 days. Pero kung sila pupunta, pamilya mo sa Macau is mas mahabang araw mo sila makakasama. Diba? Yun ang kagandahan dito sa Macau. Mura yung cost of living dito. Huwag ka lang magko-convert. Diba? Yun. Sarap. Lalo pag direct ka, tapos ang sahod dito direct. Pero agency okay lang din. Diba? Tsaga lang. Mas mataas pa rin kahit agency, OT, mga overtime. Tapos, ang dami nga dito nag-cross country, mga Middle East andito na. Diba? Kakapanood sa mga vlog ko. Cross country sila. Mas mataas, doble. Kung sinasahod nila doon is 20,000 pesos a month, dito doble, 40, 50, 60, 20. Mabot pa nga yung iba, 100 plus eh.
Diba? Pag masipag sa overtime dito. Malaki sahod ng Macau. Kaya yung mga nagbabalak mag-Macau is mag-isip-isip na. Kaya sipagan nyo, tiyaga at dasal dito. Kasi pag nagkatrabaho ka na, chill-chill ka na. Ngayon, sa ngayon, wala pa kayong mga trabaho, naghanap pa lang trabaho. Is tiyagain nyo muna. Mag-online kayo. Yan. May mga online ako in-upload dyan. Tiyagain nyo. Ramdam ko yung mga stress yung mga nandito sa mga naghanap trabaho. Ramdam ko yung mga stress nyo. Ramdam ko yun kasi pinagdaanan ko yan. Pero siyempre hindi ako sumuko. Dahil sa gustong gusto ko. Yun. Dahil gusto mo talagang magsisipag ka, talagang tsatsagain mo. Grabe yung prayer ko nun. Pero yung prayer ko is 100% tiwala ko Granted naman Ganun. Kaya guys, magdasal kayo, napaka-importante niyan. Lalo na ngayon, kailangan nyo ng kasama sa araw-araw, sa paghanap ng trabaho. Mag-pray kayo bago umalis, bago matulog. Lord, hingi ka ng tulong kasi di mo kaya mag-isa guys. Kailangan natin ng tulong sa taas. Kasi nakakalam lahat. Alam niya alam niya yung future mo, alam niya lahat. Kaya kailangan mo ng tulong mo sa kanya. Huwag ka magsulo. Dapat lagi ka nakasalalay sa kanya. Lord, tawagin mo lagi siya. Habang nag-aalalakad ka, nag-a-apply ka. Lord, asan ba yung agency dito na may quota? Parang may bubulong yun sa'yo. Punta ka doon sa Microlink. Punta ka sa Procleaning. Parang mararamdaman mo yun Punta ka sa sa agency na to. Yan. Huwag kang yung mga hindi nagdadasal dyan guys. Tagilid yan. Diba? Hindi naman porket wala ka pang trabaho, todo dasal ka. Kahit may trabaho ka na, magdasal ka pa rin siyempre. Hindi dapat mawala yan. Andyan pa rin dapat yung dasal natin. Hindi tayo pwede na porket kailangan natin magdasal, magdadasal tayo. Diba? Ngayon wala tayong trabaho, dasal ka ng dasal. Pag nagkatrabaho, nakalimutan mo na siya. Hindi ganun dapat guys. Dapat laging nandyan siya. Yun, huwag kayong susuko guys. Tsaka yung mga hindi nakahanap trabaho dito, mag-isip-isip kayo guys. Huwag kayong isipin yung mga mali nyo, isipin yung mga ano ba yung naging pagkukulang ko. Yan, isipin nyo yun habang nasa Thailand kayo, nasa Pilipinas. Isipin nyo yun. Tsaka guys, kung anong naumpisan nyo, tapusin nyo, dapat may result dapat. Kung hindi ka man nakahanap ngayon, nag-exit ka, tapos pagbalik mo ng Macau, dapat galingan mo na lalo. Ganun. Huwag kang susuko, ayoko na. Pagod na ako, di ko kaya. Huwag kang ganoon. Dapat, guys, ang sarap ng pakiramdam ng after. Ang tagal mong nagtiyaga, ang hirap, ang sakit sa paa, paghanap ng trabaho. Tapos finally, nakahanap ka. Worth it talaga yung sasabihin mo talaga, Lord, thank you. Sulit talaga yung diba? Guys, huwag kayong magmadali. Huwag nyong madaliin lahat ng bagay kasi lahat is nasa nasa process yan, in a perfect time. Kasi yung mga nagmamadali dyan na gusto agad magkatrabaho is kailangan pa ng tao na mag-i-agent pa. Guys, huwag kayong mag-agent kasi 90% yan dyan. Karamihan is scam yan. Mag-apply ka doon. Mas mababa pa yung placement kasi hindi mga agent na may mga patong yan. Tsaka yung agent na yan guys, pag sinabi sa'yo na kunwari may agent ka, ako na bahala sa'yo, magbigay kayo ng ganito. Negative yan. Pag may money involved agad, wag kang yung mapapunta dito sa Macau, alam nyo na. Huwag kayong dyan, wag mong kakausapin yan, wag kang makikipag dyan, transaction. O bibigyan kita ng trabaho, ano bang gusto mong trabaho? May kuta kaming cleaner, wag. Punta ka sa agency, doon ka mag-apply. Pag mga post na yan dyan sa kung saan man social media yan, huwag kang magpapaniwala. Punta ka sa agency, doon ka mismo mag-apply. Yun yung legit. Mas mababa pa yung babayaran mo. Ganun. Yung mga nagmamadali kasi dyan, tamad dyan maghanap ng trabaho. Gusto nila instant trabaho agad. Di nila instant scam pala.
Imbis na mapadali na makahanap sila ng trabaho, napatagal. Diba? Nag-exit pa sila ng Thailand, kakantay ng green chop. Wala palang green chop kasi nga, paano magkaka-green chop? Paano magkaka-permit, working permit? Eh, di nga na-interview ng employer. Paano yun? Kwinintuhan lang sila ng Pilipino na antay ka lang, magbigay ka ng 10,000 MOP. Intay ka lang, ako na bahala. May kuta kami. Antay mo lang green chop. Paano ka mag-green chop? Wala kang employer, di ka nga na-interview eh. Tapos di mo pa nga alam kung anong agency. Nakwininto lang sa'yo ng tao na yun. Na matagal na dito sa Macau, pinagluluko lang kayo, wala na. Uubusin lang visa nyo eh. Siyempre, di ka na mag-apply. Kasi pinangakuan ka na. Guys, interview muna ng employer bago yung placement, bago magbayaran. Diba? Lagi nyong itatak sa utak nyo na interview muna ng employer. In-check dapat mag-interview. In-check, hindi Pinoy. Pag Pinoy nag-interview sa'yo, scam yan. Pag nagbayad ka ng placement doon sa agency mismo, hindi sa Pinoy na tao, hindi sa Pinoy. Hindi yung sa park lang kayo magkikita. Hindi. Sinasabi ko to sa inyo guys kasi para ma-aware kayo. Hindi kayo may scam dito sa Macau. Alam ko yung alam ko yung pakiramdam. 'Di ba? Gustong-gusto mo na magkatrabaho, stress ka na. Tagal mo nang naghahanap ng trabaho pero ano ka pa rin, gusto mo ng instant trabaho. Wag, duman ka sa process. Mag-apply ka, punta ka sa mga agency. Yan yung legit. Kasi guys, kung hindi ka gagawa, hindi ka gagalaw, hindi mo tutulungan sarili mo. Mark my word, guys, Thailand talagang bagsak mo. Hanggat di ka natututo, hindi ka makakalap trabaho. Hanggat di mo tinutulungan sarili mo, Thailand ka talaga. Kung pakiramdam mo di mo na kaya, mag-book ka ng ticket habang maagaga pa. Para mamura-mura. Kasi pag on the spot, ngayon last visa mo, tapos bukas ka yung flight mo, mahal yun. Mahal ticket. Kaya guys, sinasabi ko sa inyo, yung mapupunta is, galingan nyo, sipagan nyo. Yun lang yung ano dito eh. Yung sekreto eh. Sipag, tiyagat, dasal. Yan lang, para makuha mo yung future mo, makuha mo yung gusto mong mangyari sa buhay. Diba? Yung CV nyo guys, damihan yung experience kasi yun yung pinaka-importante. Dapat may cleaning company, may cleaning na experience, may mga dami nyo dapat para kahit saan ka agency pwede ka mag-apply. Kung gusto mo security, lagay mo security. Lady guard, pwede. Gardener na babae, pwede gardener. Daming gardener dito na ma-incheck na babae nakikita ko. Babae din, may mga Pilipino. Hindi lang panlalaking gardener. Yan, mga repacking, mga waiter, dishwasher, room attendant, cleaner, ano ba? Driver, delivery helper. Dami dito sa mga assistant. Yan. Dami. Panoorin nyo guys yung vlog ko na mga trabaho dito sa Macau, andun yung lahat. Para may idea kayo. Pwede nyo lagay sa CV. At hindi lang naglagay kayo, dapat memorize yung CV nyo. And then dapat may idea kayo. Kung saan po naglagay kayo ng room attendant tapos wala talaga kayong experience. Huwag nyo naman mag-note kayo sa YouTube para magkaroon kayo ng idea. Hindi lang naglagay ka doon tapos pag tinanong ka sa interview, anong ginagawa ng room attendant, dahil sa dinoktor mo lang, wala ka talagang alam. Kaya nga pinapanood ko sa YouTube para pag tinanong kayo, may sagot kayo. Diba? Idea. Hindi pagdating sa interview nga ka. Wag ganun, sayang. Wag kayong magsasayang ng interview Kasi yung interview is once in a lifetime lang yan. Kailangan ko may interview, bigay nyo yung the best nyo. Kung anong tanong, yun lang sagot. Wag nyo nang dagdagan. Kasi habang dinadagdagan nyo, humahaba yung interview yan. Tumatagal yung interview. Pag maiksi lang sagot mo, is maiksi lang din interview. Tapos na. Diba? Ganun. Kaya nyo yan guys, kaya. Alam ko na lahat ng mga na dito sa Macau magkakatrabaho. Hindi man sabay-sabay, meron na mahuli, may mauna. Diba? Ganun. Talagang, trust sa taas. Dapat maniwala ka 100% sa kanya. Diba?
Ibibigay din yan sa tamang panahon. Huwag ka lang magmadali. Duman ka sa proseso. Yun lang guys. Thank you so much and I love you all.